So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Cairo Miyamo at welcome po sa aking munting channel. So, ito na nga po sinasabi ko eh. Okay. So, ngayong araw mga kababayan, no, nagsalita na nga po itong si Presidente Bongbong Marcos na nagbigay na nga po siya ng go signal sa DOJ, sa Department of Justice, para po imbestigahan yung rekomendasyon ng Quadcom para pakasuhan si Duterte, si Digong, si Bato de la Rosa, si Bongo, at saka yung mga ibang conspirator na nangyari po na crime against humanity nung panahon nga po ni Digong. Okay. So, ibig sabihin nito mga ka-Streetwise, may basbas na po ng ating Presidente Bongbong Marcos. Okay, for whatever reason, no, hindi natin alam kung ito ba ay magkakaroon ng contradicting dun po sa kaso ng ICC. So, kasi almost the same case eh. So, abangan po natin yung magiging development dyan, no. So, para mas maganda, no, ito pakita ko to sa inyo. Okay. So, ito nabalita to kanina lang sa ABS News. Sabi ito, okay, Raps versus Rodrigo Duterte, Marcos says DOJ has to assess Quadcom recommendation. So, ang point ko dito mga kababayan, di ba, may go signal na. Kasi, kilala po natin si PBBM eh. Di ba? Kilala po natin ang ating presidente. Pag hindi siya interesado, ang sasabihin lang yan, not priority. Di ba? Ang daming beses po na sinabi po ni PBBM yan. Kapag meron po tayong issue po sa bansa natin, pag hindi niya po ito gusto para sa kanya, ang sasabihin niya, hindi yan priority. Pero this time mga ka-Streetwise, no, sabi ni PBBM, di ba, may go signal na po siya sa DOJ. Sige, i-assess ninyo kung pwedeng kasuhan ninyo. Ayan na po yan. So basahin lang po natin yung yung balita. President Ferdinand Marcos Jr. said Thursday that Department of Justice had to assess the House of Representatives Quad Committee recommendation to file criminal complaints against former President Rodrigo Duterte and his allies for alleged killings in his war on drugs. So mga kababayan, no, nagsalita na nga rin po dito si Bato tsaka si Bongo. So sabi nga po ni Bongo, harapin niya po yung kaso. Sabi naman ni Bato, on defense mode. Ito daw po ay pumumulitika. Okay. So babalikan po natin yan, no. Pero ito pong si Duterte hanggang ngayon wala pa rin pong statement regarding nga po dito sa kaso na to. Kasi una nga mga kababayan, hindi naman po natin kailangan na maging abogado. Hindi po natin kailangan na gumraduate ng abogasya para maintindihan po ang nangyari noong panahon po ni Duterte. Mamamatay tao po talaga yung matandang hukluban na yan. Di ba? Continue natin. Sabi dito, the DOJ has to make an assessment, may recommendation ang Quadcom. Ganun naman talaga ang proseso. Actually, proseso po ito eh. Pero ang point ko dito mga kababayan, ang DOJ po kasi ay under po ito ng executive branch. At ang executive branch mga kababayan ay ito po ay ang pinaka-head nito ay ang presidente. Di ba naalala nyo, di ba, nung sinabi ni PBBM na yung impeachment kay Sara hindi prioridad? Di ba? Ganyan sumagot si PBBM. Di ba, naalala nyo rin nung sinabi ni PBBM na yung, what they call this, yung charter change, not a priority. Pag hindi interesado si Presidente Bongbong Marcos, ang sasabihin lang yan, not priority. Pero ito, may go signal na po. Well, proseso naman po talaga ito, no? So, continue pa natin. Sabi pa dito, okay, we go now to DOJ. The DOJ will look at it and see if it's time to file cases. What cases to file, how to produce the evidence, we will need to actually build up case. Titingnan pa yan, marami pang kailangan pang i-assess ng mabuti i-added. So actually mga kababayan, ito. Okay. May video dito eh. Sige, panoorin muna natin. May video dito si PBBM eh. Para mas kompleto po yung topic natin. Sige. DOJ has to make that assessment. So, may recommendation ng Quadcom, ganun naman talaga ang proseso. When they do an oversight hearing, meron silang findings, i-forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So, we will go now to DOJ. The DOJ will look at it and see if there are in this time to file cases, what cases to file, how to produce the evidence, and we will need to actually build the case up. So, titignan pa yan. Marami pa kailangan pa i-assess na mabuti. Okay na yan. So, sabi ni PBBM, marami dapat i-assess. Well,
Okay, no? So ngayon, mananawagan po tayo kay Secretary Boyong Rimulya. Sana naman po ngayon, Secretary Boyong Rimulya, magpasiklab ka naman, Diyos ko. Kaya seriously kasi ito kung kukumpara po natin, ito kasi hindi naman kasi talaga maganda na magkaroon ng comparison. Pero this time, ang kalaban natin dito Duterte. At syempre, hindi po natin maiwasan na magkaroon po ng comparison yung DOJ Secretary dati sa DOJ Secretary ngayon. Di ba? So, dati nung si Aguirre, alam naman natin sintu-sintu yung tao na yon, si Wigman, kapag merong bumabati ko sa mga Duterte, ang bilis po makapag-file ng kaso. Kahit fabricated na kaso nagagawa po ni Aguirre. Ganyan po kalakas ang kapangyarihan ng DOJ Secretary. Okay. So ngayon, ang point ko ngayon dito mga kababayan, ito, 2 taon na pong Secretary ng DOJ si Boyong Rimulya. Pero kung kukumpara naman po natin, yung ginawa ng mga dilawan kay Duterte, pagbabatikos, di ba? Nakapag-file ng kaso si Aguirre kahit mali-mali yung kaso. Nakapag-file ng kaso si Aguirre, kay Lima, kay Trillanes, di ba? So sa mga iba pa, kay Mabilog. So ang point ko dito, no, mas matindi po ang ginawang kawalang hiyaan ng Duterte sa administrasyon po ngayon ni Presidente Bongbong Marcos. At meron pong sapat na ebidensya po talaga para kasuhan po ng mabilisan. So sana this time, Secretary Boyong Rimulya, pakibilisan naman. 2 taon DOJ Secretary ka na. Pero base po sa mga nakita ko, wala pang umuusad na kaso. Walang problemang bumatikos sa presidente. Yun nga lang, pagbabatikos na mali-mali at saka yung destabilization na po, parang kulang naman. Diyos ko naman. Alam ko baka sabihin nyo, Takayro, anti-government ka na. Hindi porket na appointee po yan ni PBBM, mag-praise na lang tayo na sige, okay lang yan, appointee ni PBBM yan. Para sa akin, kulang po. Kulang. So sana, this time, matugunan po ito ni Secretary Boyong Rimulya. Alam niyo kasi mga kababayan, no, ang point ko dito, ang daming sinabi ni Secretary Boyong Rimulya na kakasuhan. Naalala niyo, di ba, sinabi ni Boyong Rimulya dati, kakasuhan niya si Banat Bay. Kakasuhan niya yung Banateros kasi in-interview si Bantag. So, nasan yung kaso? Di ba? Sabi dati, kakasuhan daw sino ba yan? Yung general na vlogger. Kasi Accorda naman may sabi nun. Pero wala pa din. Di ba? Dapat kasi mga kababayan, yung mga destabilizer po ng bansa natin, dapat po kinakasuhan po yan ng mabilis. Okay. Pero to to be fair, kay Secretary Boyong Rimulya, nung nakaraang buwan, ito yung inaabangan ko talaga November 5 ito Okay, sabi dito SOJ Rimulya forms task force to probe killings in Duterte war on drugs. So ang point ko dito, babayan, hindi ko pala nailipat. Lipat pala natin. Yan, okay, yan, ito. Okay. So ang point ko dito mga kababayan, wala pa po yung recommendation ng Quadcom noong November para pakasuhan yung mga conspirator nga po ni Duterte. Meron na pong ginawa si Boyong Rimulya na task force. Tandaan nyo yung date, November 5. Okay? Meron siyang task force para mag-probe sa mga crime against humanity po ni Digong. So, tinan nyo ito sabi dito. Okay. According to may memorandum na po talaga. So, hindi ito verbal na pag-uutos. Meron na pong itong papeles. May memorandum na. According to Memorandum Order 778, a copy of which GMA News Online obtained, the task force will be under the Office of the Secretary, will investigate. So, Office of the Secretary, so si Boyong Rimulya ito, and will investigate, assist in the conduct of case build-up, if warranted, file the appropriate criminal charges in court against perpetrators and all those involved in extrajudicial killings during the previous administration anti-illegal drug campaign. So, ang nakakatuwa dito sa ginawa ni Secretary Boyong Rimulya, sabi niya dito, Rimulya said the task force shall submit its report to the Secretary of Justice no later than 60 days. So, 60 days. Ano ngayon? December 19. Tandaan niyo yung date November 5. So, meron na lang po itong ilan? 2 linggo. 2 linggo na lang, mga kababayan. Rimulya said the task force shall submit its report to the Secretary of Justice no later than 60 days from the issuance of this joint
department order. The order is dated on November 4. So 60 days, ibig sabihin nun, January 4. Pag January 4, wala pa rin po yung nangyari dyan sa task force na yan ni Secretary Boying Rimulya. Teka lang. Ano ba? Ayoko mag-compare, pero baka, buti pa nga si Wigman buti pa nga si Aguirre kayang magkaso ng mali-mali Mali-mali yung mga kasong final ni Wigman Isipin nyo yung imbis na murder na kaso na sa mga nagpatigok kay Mayor Espinosa, naging homicide na lang. Ganyan po katindi ang ginawa po ni Vitaliano Aguirre panahon ni Digong. So, well, hindi ko naman sinasabi na gumawa ng illegal si Secretary Boying Rimulya, pero kung ikukumpara po natin, di ba? Yung walang ebidensya nga nagawa ng kaso ni Aguirre. Ito kayang tagtad na ng ebidensya na, di ba, nakitang-kita na po natin na meron talagang ebidensya na si Digong po talaga ay psychopath at alam nyo na, kapwa Pilipino po pinatigok. Well, ako, hindi naman ako katulad ng mga ibang pro-Marcos vlogger na porket appointee ni PBBM, pinipraise nila. Kahit may pagkukulang na at saka medyo may hindi magandang ginagawa. Walang perpektong gobyerno. Walang perpektong sekretary. Totoo yun. So kapag may pagkukulang, batikusin po natin. So ngayon ito naman, hindi naman po ito pagbabatikos kay Secretary Boying Rimulya, pero sinasabi naman natin dito, magpasiklap ka naman. Ayun lang ang point natin dito. Pasiklap lang, konti lang. Sana this time itong 60 days na sinasabi ni Secretary Boying Rimulya, sana ito totoo na ito. Sana hindi ito matulad dun sa mga sinabi ni Secretary Boying Rimulya, nakakasuhan yung mga banateros, di ba? Na nag-interview kay Bantag. So ngayon mga kababayan, so regarding po dyan mga streetways, syempre kakasuhan na sila Bato, sila Bongo. So sabi dito ni Bato, ito maisingit ko lang, ito statement ito kanina Sabi niya dito, okay, that's what they really want to happen, to implicate us hard. So to demolish us. To demolish us. Una, Bato de la Rosa, engot ka. Walang sumisira sa'yo. Ang sumira sa'yo, sarili mo. Wala kang dapat ibang sisihin dito kundi sarili mo. Especially with the upcoming election. Yan ang sinasabi ko And Senator Bongo will not win next year because we have been demolished so much now. Diba? If we don't win next year, the Congress will continue to be theirs. There will be no obstruction here in the Senate in the impeachment of Vice President Sara Duterte. Gago ka pala talaga, Bato So dito inamin mo pala talaga dito Bato na hindi ka magiging fair doon sa impeachment trial na mangyayari kay Sara Duterte pag umakyat po yun sa Senado. Kasi sinabi mo na dito sa statement mo na kapag kayo natalo, wala nang haharang sa impeachment. So ibig sabihin, hanggat nandyan ka, haharangan mo yung impeachment. Ayan tanga-tanga ka talaga, ikaw mismo, nilalaglag mo sarili mo. Dapat mga kababayan, bilang isang senador, dapat maging fair ka. For example, tagtad na ng ebidensya pagdating po sa impeachment trial, alangan namang maging pro Sara Duterte ka pa rin. So, deserve mo yan. Kung ano man yung mangyayari sa'yo, kung makasuhan ka, makulong ka, deserve mo yan. Ang dami mo kalokohan ng ginigigo. Hindi pwedeng walang accountability dito. Ano ka ba? High blood. So, yun mga ka-streetwise. So, dyan po sa Team Replay, ano po nga po masabi nyo nga po dito sa go signal nga po na ginawa nga po ni PBBM regarding nga po dito sa recommendations po ng Quadcom. So kayo ba, di ba? Nakukulangan ba kayo kay Secretary Boying Rimulya o para sa inyo magaling siya o fair siya? Well, siguro nakita nyo naman siguro kung ano yung statement natin dito, So yun mga kababayan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko kung lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kung sa muli po, kita na ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.